Guys, welcome dito sa Rasan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. King of Wands. Goal-driven ka ngayon. Meron kang goal or may siniset kang goal o may plano ka. Pwede may plano ka mag-travel, may plano kang puntahan, o gusto mo mag-ibang bansa, gusto mo magbakasyon, gusto mo mag-tour, o basta may plano ka, may goal ka. Ayan. Huh? And parang pusa ba na merong gustong mahuli, makuha, and so eager, so determined, and so brave, and may passion, and flexible, no? Sa pag-hunt. Kung meron kang gustong ma-hunt, no? Gustong makuha, yan. You are both positive, passionate, brave, a leader type, confident, may tiwala ka sa sarili mo, you believe in yourself, and you are strong, makikita din sa yung strength, and you have the power and will to achieve your goals in life, kung ano man yung mga gusto mong marating sa buhay mo. So, ayan. Charming sa energy ng King of Wands. Bold and daring. Ano pa ang tungkol sa'yo? Tungkol sa'yo. Ay, Six of Wands. You are victorious. Matagumpay ka. And you are so brave, oh. Color ng bravery, strength, power, no? May mga dragons pa na dito, simbolo. No, walang makatalo sa'yo, walang makadaig sa'yo, walang makapang-intimidate sa'yo. Ikaw ang nakaka-intimidate para sa enemies mo at sa iba. Ganun. Kasi dragon sumisimula na parang dragon ba? Diba yung dragon, lalo yung mahaba na dragon, yan. Mahaba na dragon. Ay, yan ang pinaka-powerful and strong na animal. Kung meron na buhay dito sa mundong to nung sinaunang panahon na. Yan ang pinaka-powerful and strong. Kasi bakit? Nakakalipad siya. Malakas. And parang reptilian, no? And may mga claws yun siya, no? Mas malaki pa syempre malaki yan siya, yung malalaki yung claws niya, no? Matatalas, and then sharp yung teeth, di ba? Talagang sumisimbolo ng power and strength kasi yung dragon na yan Yan ang parang top predator talaga kung noong unang panahon na may nabuhay na dragon, no? Kasi parang ano lang siya, guys, parang ano lang ba ng mga tao, parang kinreate lang nila, parang ewan ko, kasi may kasabihan tuloy, may mga kwento-kwento na may dragon doon nung sinaunang panahon, baka nung sinaunang panahon yun, kaso baka nilipol na sila ng God kasi papanganib para sa mga tao. Ayan. Tsaka nakakalangoy sila, nakakalipad, nakakalakad, di ba? Napaka-flexible, napaka ano nila, powerful pati. Kahit saan ilagay ay pwede, ganun. Basta talagang ano sila,
parang nasa kanila na yung lahat, no? And bumubuga pa ng apoy, di ba, pa dragon, bumubuga ng apoy. Ayan. Wala talagang laban ni ibang animal sa dragon, no? So, ayan. Victorious. And para bang may mga tao na natutuwa sa'yo, na-amaze sa'yo, na parang pinapalakpakan ka, or maybe na public eye ka, or they really love you for who you are, na strong ka, and nag-succeed. You are also grounded, kasi may color black. Ayan. Kasi, nagtagumpay ka over evil. Ganun ba yon? Kaya, may mga, hindi nagtagumpay ka over evil, ha. Kundi, nagtagumpay ka over challenges. Challenges, yes, sa mga challenges, guys. Sa mga challenges to, ha. Nagtagumpay ka over sa mga challenges. Ano itong mga pumapalakpak sa'yo o parang natutuwa kasi nagtagumpay ka over challenges? Mga angels ba yan? Mga angels yan, guys. Mga angels. Kasi bakit natanong ko kung angels ba yan? Kasi kung tao, madalang ang tao na matutuwa sa tagumpay ng iba. Umiiral kasi ang selfishness ng ibang tao. Maliban nung kung clouded ng, alam niyo, na-idolize nila talaga yung isang tao. Ganon. Pero kung hindi naman, madalang ang taong matutuwa o mag-celebrate o magpalakpakan sa tagumpay ng iba. Kadalasan, bitter pa nga iba. Yan ang totoo kasi pag tao Meron naman sigurong matutuwa sa tagumpay ng iba, pero madalang talaga, guys. Madalang. Itong mga napapalakpakan sa iyo, yung mga natutuwa sa tagumpay mo, na pagtagumpay mo yung mga challenges. Mga angels yan. Ayan. Angels yan sila. Okay? So, ano pa? Ini-embody mo ng mga energy. Hindi yan sila tao, ha? Mga angels yan. Pero tao lang yun nasa picture dyan, no? Depende sa reading yan, Ano pang in-embody mong energy ngayon? Strength, guys. Matitinding challenges nga, parang nagkasugat-sugat ka pa nga, parang may mga dumugo. Pero naging strong ka sa kabila ng matitinding challenges. Naging malakas ka, no? Naging malakas ka. Yun ang purpose ng challenges na pinagdaanan mo. Bakit ka pinadaan doon? At napagtagumpayan mo yun. Ang maging malakas ka. Ayan. And sa ngayon, para na-enjoy mo yung mag-spend ng time outdoors, sa nature, or sa mga tanim, na mag-spend ng time sa may mga flowers na place, ganon. O sa mga bulaklak mo, kung may matanim kang bulaklak, ha, at mga gulay, mga ganyan. O para bang na-rejuvenate ka pati, ganon yung pag sa nature, no? You are more connected sa earth, ganon, sa Mother Earth. And natutuwa ka sa mga small animals like rabbits, siguro mga dogs and cats, mga ganyan. Para bang you have a loving and caring heart, affectionate ka, may empathy ka towards sa kanila, mga ganun ba. Hindi makarelate ang mga hindi mapagmahal sa hayop sa gantong card na to. Diyan ka lang kayo, maglaro lang kayo, mag-ingay kayo.
Madalang ba ang taong totoong mapagmahal sa mga hayop? Madalang ba? Madalang daw guys, ang taong totoong mapagmahal sa hayop. Sa tingin siguro ng iba, marami, no? Kasi madami nag-aalaga naman ng hayop. Pero yung totoong nagmamahal sa hayop, na mahal nila yung mga hayop nila. Madaming nag-aalaga pero hindi nila mahal ang kanilang mga alaga. Minsan ay yung wala silang care, wala silang affection. They don't feel yung pain, yung frustration, yung naramdaman ng kanilang mga hayop. Hindi sila marunong maglagay ng sarili nila sa shoes ng iba, like animals. Ganun. Kaya hindi sila makarelate sa pinagdadaanan ng mga animals nila, ng mga hayop. Ganun. Para bang all they think malaga sa kanila ay yung sarili nila. They don't care for the animals, for others, but yung para lang sa sarili nila, more on themselves, ganon. Kasi nga, marami ang taong selfish talaga. Tama ba? Madaming taong selfish. Ay, hindi naman daw. Ano yung 50-50 lang ba ang selfish? 50-50 ang selfish. Hindi naman madami. Akala ko marami. Pero 50-50 lang. Meron namang mga tao na hindi selfish talaga. No, meron. Meron ako makakilala na hindi naman selfish. Okay? Ano pa? Isa pa. Ano pa ang energy mo ngayon? Nakikilala mo ng gusto yung sarili mo, parang nakatingin ka lang sa salamin, no? Nakikita mo yung sarili mo kung ano yung totoong ikaw, yung totoong personality mo, yung totoong taglay mo, yung totoong mukha mo. Siguro na-appreciate mo yung mukha mo, kung ano yung binigay sa'yo ng God. Kasi every human is part of a creation of God. Kasi, bakit part ang sabi ko? Kasi, si Eva at si Adan lang naman ang kinreate ng God. No? Hanggang sa nanganak si Eva at si Adan. Ayan, doon lang naman nag-umpisa yun. Pero lahat ay creations ng God. Kung ba nanganak hanggang sa dumami. Ganoon. Ayan. And may nakikita ka sa sarili mo kasi may mata dito na parang na mas malalim. Mas malalim tungkol sa sarili mo. Ano yun? Na natutuwa ka. Na you're happy sa mga nalaman mo. You are happy. Yes, oo daw. Yun ang sagot. You are happy sa mga nalaman mo tungkol sa sarili mo, about yourself, and nakikita mo sa sarili mo, mga ganon. Lalo siguro kung nag-improve yung looks mo, na mas lalo ka naging attractive, ganon. Ano pa? About sa'yo ngayon, o pwedeng ano pa ang mga nangyayari sa buhay mo ngayon? Ito ang about sa'yo ngayon. Nare-recognize ka. You can work as a team. You can work well with a team.
o magkakaroon to ng union sa inyo ng person mo pati. Meron kayong gagawin together. You will work together. Maybe with other people pa. Hindi lang kayong dalawa. Or maybe dalawa kayo tapos may magga-guide pa sa inyo. Pwedeng tower angels, ganyan. Or kung sa work mo, pwede nare-recognize ka sa work mo, sa talento mo, kung ano yung talento mo, kung ano yung skill mo, kung ano yung hilig mo, kung ano yung passion mo, or your ability to plan, to orchestrate something, or to build something, pwede din ganon. O merong yung pagtutulungan, guys. May pagtutulungan dito. Ano to? May pagtutulungan. Yun na nakuha ko dito. May pagtutulungan sa'yo and sa ibang tao? Hindi. May pagtutulungan sa'yo at sa angels. Sa'yo at sa angels na may pagtutulungan sa inyo. You work as a team ng angels. Ayan, ganyan. You work as a team ng angels. May pagtutulungan. Hindi to sa witchcraft ha. Hindi makipagtulungan ang angel sa paggawa ng witchcraft. Okay, ibig sabihin na baka ang isipin ng mga iba dito ay sa witchcraft o yung ginagawa nilang kaibigan sa iba. Hindi po ganun ha. Ibig sabihin nito, merong mission to. No? Ganyan, may mission. The purpose is good, not to harm. Okay? Yung witchcraft is evil doings din siya. Hindi angels ang makipagtulungan ha. Pagka mga witchcraft ha, baka isipin ng iba kasi yung iba clouded yung isipan nila eh. Akala nila eh makipagtulungan sa kanila angels, konsintihin sila sa kanilang masamang gawain, baka may maligaw ba ng mga witches ba. Baka sabihin nila, well, this is a collective reading guys ha. Collective reading. So it depends kung sino makaresonate. Pero hindi ito witchcraft ha, na makipagtulungan yung hindi yan makipagtulungan ang mga angels sa mga witches ha. Ano to? Merong mission to guys, no? Merong mission or maybe it's your purpose at nakipagtulungan sa yung mga angels sa kung ano yung mga gagawin mo. Tinutulungan ka nila. Ayan. Ay pagtulungan. Basta nagtutulungan kayo. Ganun yan. And then, ito ang mangyayari. Merong union na mangyayari. Tinutulungan ka din ng mga angels para mangyari siguro to. Para mangyari na tong union na to. Upright ba to? Hindi para mangyari ang union na yan. Para maging handa ka na sa mangyayaring union na yan. O kaya kanila tinutulungan. Hindi tungkol sa union na yan. May pagtulungan. Sa mission mo yan, nakapagtulungan sila. Na tinutulungan ka nila sa mission mo. Hindi sa mission mo. Hindi sa mission mo. Sa ano yun? Sa destiny mo. Tinutulungan ka nila sa destiny mo. Hindi. Saan? Sa pag-destroy ng enemies mo, ng mga evil. Sa pag-destroy ng mga enemies mo na evil, nakipagtulungan sa iyo ang mga angels para ma-destroy ang mga enemies mo na evil. Ayan, kaya nagtagumpay ka over obstacles. Dahil pagtulungan ang mga angels sa iyo na ma-destroy ang mga enemies mo evil. Like witches na mga enemies mo. Kasi evil yan sila eh. Yung mga witches. Yan ang hindi
makipagtulungan ang mga angels yan. Alam niyo kung ano nakipagtulungan sa mga witches, mga elementals, mga fallen angels, yan, mga elementals, mga elemento, mga demonyo. Pero ikaw nasa side ka ng light, kaya ang nakipagtulungan sa'yo, ibig sabihin you're not a witch, no? Ay angels. Ganon yun. Pero ano tong the lovers in reverse, there is a union na mangyayari sa inyo na someone na divinely guided yung inyong connection. Upright ba yan? Palang, pwedeng, ano ba to, upright ba tong Queen of Wands? Let's see. Hindi. You're in a union with angels. With angels pala yan. You're in a union with angels. Kasi nakipagtulungan sila sa'yo. You're in a union with angels na nakipagtulungan yan sila sa'yo. No? Para ma-destroy ang iyong mga evil na mga enemies like witches, ganyan. Bakit pinapadestroy na sa Biblia yan? Na sa kadiliman ay yan. Ganon. Basta yung mga evil na mga enemies mo. Isa kasi yun sa evil kaya nabanggit ko yung mga tungkol sa mga witches na yan. Yun ang na-example ko tuloy. Para magtagumpay ka. At ayan, nagtagumpay ka na nga over challenges eh. Baka hindi lang witches ang iyong kalaban, o yung mga enemies mo, pati mga elementals. Ganyan yan eh. Or pati yung mga, basta mga kampo na kadiliman, mga ganun. Yan ang nangyayari sa inyo. Yan ang situation mo eh. So ano yung papasok sa buhay mo? Eto, strength. Person ba tong strength na to? Hindi. Hindi yan person, kundi magiging strong ka. Ikaw to na magiging strong ka lalo. Magkaroon ka ng inner strength. Inner stillness. Yan. Maging napaka-brave mo and courageous. Bakit nasabi ko courageous? And grounded with the black and blue. Grounded and courageous and brave also kasi may lion dyan. Ano pa? Na you will be proud of yourself. Para bang yung majestic yung personality mo. Ganon. Ano naman ang darating sa'yo? Eight of Swords. Person ba itong darating sa'yo na nag-embody ng Eight of Swords? Hindi. Hindi yan person. Ikaw ba itong marirestrict? Ay, hindi. Hindi ikaw yung marirestrict. Hindi. Merong mga marirestrict, mababind. Ano yan? Yung mga evil na enemies mo? Hindi. Hindi yan evil na enemies mo. Merong marirestrict. Merong yung mga nang-atake sa'yo. Yun na lang. Mga nang-atake sa'yo. Yun ang mga marirestrict. At mababind. Let's see kahit hindi mo enemies, kung may mga nang-atake sa'yo. Basta yung mga nang-atake sa'yo. Ayan. Yung mga nang-atake sa'yo. Kahit hindi mo enemies, pwede naman kasi ma-atake sa'yo kahit hindi mo kaaway. Kung may inggit lang, di ba? Kung merong kinainisan sa'yo, atakihin ka nila. Kunwari na-intimidate sa'yo, atakihin ka nila. Mga ganun ba? May mga ganun kasing tao eh. Ayan. Yan, yung mga nang-atake sa'yo. Yung mabigat ang loob nila sa'yo, kaya inatake ka nila. Oo, mabibigat ang loob nila sa'yo, kaya inaatake ka nila.
Bakit mabigat ang loob nila sa'yo? Dahil sa side ka ng light? Oo, mabigat ang loob nila sa'yo kasi nasa side ka ng light. Kasi ang mga yan, ay mga inner demons yan. Kaya naiinis yan sila sa'yo, kaya mabigat yung loob nila sa'yo. Ganon yon. Na-irritate yan sila sa'yo, naiinis, na-irritate, mabigat ang loob nila sa'yo. Magtataka ka na lang bakit mabigat ang loob ng iba sa'yo. Ibig sabihin, meron yan sila mga inner demons, ganyan, o may evil spirit na nasa katawan nila. Pwedeng ganun. Or because you're different, dahil confident ka, dahil may inggit sila, either dyan insecure sila, kaya mabigat ang loob nila sa'yo. Hindi, kahit hindi mo enemies, basta mabigat ang loob nila sa'yo, you know. At nang-atake sila sa'yo. Hindi makatwiran yun. Mabigat lang ang loob nila sa'yo, tapos ma-atake sila sa'yo. Hindi makatwiran yun. May parusa yan sa kanila, sa ginagawa nila sa'yo. Parusahan yan sila. Sila itong ma-restrict, sila ang mabahin. Para hindi na sila makapang-atake sa'yo. Parang piringan pati yung mata nila. Parang ganun ba ang mangyayari? Tapos ibahin sila, restrict. Nang sa ganun, hindi na makapang-atake. Ayan. When it comes sa love life naman, no? Let's proceed sa love life mo kasi general reading ito. Ano yung darating sa'yo? Sinong darating sa'yo? A person. Upright ba tong Seven of Swords? Upright and clarified by the devil. Itong person na to, Seven of Swords. May devil na sumusulsul sa kanya. Trickster, parang selfish, deceitful. Yan, may devil kasi sumusulsul sa kanya. May devil sa buhay na devil o demonyo man yan. Basta ganon. Yan ang darating daw. Bakit anong intention sa'yo ni Seven of Swords na yan? Ang mapangasawa ka? Oo, mag-invest sa'yo para mapangasawa ka. Yun nga lang, kaya may demonyo ito sa katawan ata. Ano yan? Sinusulsulan ng demonyo yan sa Seven of Swords. Yun na nga, sinusulsulan yan siya. Kaya nahihirapan din siya. Para i-ghosting ka. Para i-ghosting ka. Yun ang sinusulsulan ng demonyo sa kanya. I-ghosting ka. Yung maging deceitful, yung makipaglaro or maging selfish. Yung makipag-hide and seek. Mga ganun ba? Na yung toxic traits. Toxic yung attitude niya. Yan, may demonyo yan. Basta mga ganyan. O, diba? O, kita mo? Kita nyo? Yan ang kanyang ugali. Deceitful, selfish, ma-hide, parang maskin. Basta ganun. Pero gusto ko niya mapangasawa. O maybe patakas-takas. Mga ganun ba? Basta deceitful. Maybe sinungaling pa yan. Trickster. Mga ganun ba? Gusto niya mag-invest sa'yo. Magkaroon ng equal give and take sa'yo. Gusto niya maging giving sa'yo. O willing siya magbigay sa'yo ng atensyon. Panahon niya. Time, effort. Or even money. Or kung ano man ibigay niya sa'yo. Kasi gusto ko niya mapangasawa. Ano bang feeling sa'yo ni Seven of Swords na yan ngayon? Defensive siya kasi may demonyo nga na sumusulsul sa kanya. Di ba sinusulsulan siya na i-ghosting ka? Of course, sinusulsulan niya na maging defensive siya. Ganon. Matatanggal na ba yung demonyo dyan sa kay Seven of Swords na yan? Pero kung walang demonyo, hindi yan maging ganyan. Matatanggal na daw yan. No? Ayan, matatanggal na daw yan. Kayo ba angels ang matatanggal dyan ng demonyo sa Seven of Swords na person? Mga angels ang matatanggal dyan. Paalisin nila yan. Ayan. Pero defensive siya ngayon. Ayun, parang nare-resist niya yung mag-take na action sa'yo, yung mag-invest sa'yo. Basta ganyan, defensive siya ngayon.
yung feelings niya, ganyan. Kasi dahil sa demonyo, sinusulsulan siya ng demonyo. Ginagawan siya ng scheme. Pwede may gumagawa sa kanya ng scheme with the Seven of Swords energy. May gumagawa ng deceit. Sininda siya ng demonyo para maging defensive, para i-ghosting ka, para hindi ka kausapin, ganun, para hindi ka i-pursue. Common na yun eh. Naman nangyayari. Scheme, deceit ng iba yan. Ano naman ang iniisip ngayon ni Seven of Swords na yan? Iniisip ko ba ngayon ni Seven of Swords? Let's see, hindi. Pag iniisip ka ni Seven of Swords na yan, ano iniisip niya? Three of Cups in reverse. Yung hindi siya maging masaya with you. Ganon? Oo. Yun ang iniisip niya. Kaya, ina-isolate niya na lang yung sarili niya. Kasi iniisip niya, hindi siya maging masaya with you. Kasi sinusulsulan nga siya ng demonyo. Clouded yung kanyang isipan. Sa sulsul ng demonyo sa kanya. Baliktad yun. Kasi, demonyo, yung mga demonyo ay liar yan. Liar. Hindi totoo yung sinasabi nila. Trickster. Deceiver. O, diba? Sa tingin ko may nag-send ng demonyo dyan para maging defensive yung person mo, para i-restrict yung person mo, pigilan, no? Na hindi mag-take na action sa'yo. So, ayan. Ganon siya mag-isip dahil sa demonyo na nanunulsod sa kanya. Ayan. Wala bang depensa ito si Seven of Swords na nilagay sa sarili niya? Pangontra sa demonyo? Wala. Wala. Pero may depensa siya sa katawan niya. Wala. Wala daw. Kung kaya, ganyan. Yun na nga may depensa eh, na anuan pa eh. Diba? Minsan eh. Depende sa depensa. Kung malakas o mahina. Okay? Pero kung malakas ang depensa mo, hindi na makalapit sa yan. Hindi na makapanusol yung mga demonyo na yan. Sa akin ba, makakalapit pa ba yung mga demonyo? Gusto ko na itanong. Oo, makalapit pa daw sa akin yung mga demonyo. Makapasok pa ba sa akin yung mga demonyo? Ay, hindi na sila makapasok sa akin. Pero makalapit sila, guys. Malapit. Malapit sila pero sunog. Ganda sana kung sunog, no? Hindi sila masunog. Gusto sana masunog sila. Ano yan? Makalapit sila pero hindi makapasok lang. Yung devil, makalapit pa ba sa akin? Tanong ko lang ha. Ay, hindi makalapit sa akin mga devil. Mga demonyo kasi iba yan sa devil eh. Mga spirito kasi mga demonyo na yan. Spirito ng Nephilim, yan yung tinatawag na mga demonyo. Mga demons. Yung fallen angel o mga devil, mga ano yan sila. Mga may katawan yan. Mga fallen angels yan. Mga diablo. Ganun. Nakapanulsul pa ba sa akin yung mga demonyo? Kasi nakakalapit sila guys eh. Oo, makapanulsul pa daw sila sa akin. Yung mga demonyo. Pero hindi sila makapasok. Pero yung devil, hindi. Iba yung devil, mga fallen angel. Mga espiritu na kasi yung mga yan. Mga spirits ba? Mga yung demonyo. Ganun.
Yun na nga may dipinsa eh. Malalapitan pa ng demonyo eh. Yan pa kayong person mo walang dipinsa. Di ba? So, ano ang makakadikit pa ba sa akin mga demonyo? Ay, hindi sila makadikit lang sa akin. Makalapit lang sila, hindi sila makadikit. Hindi din sila makapasok to. Oh, antok ako. Tinanong ko lang. Gusto ko lang malaman din. Kung effective ba yung aking pangontra. Charot. Yung mga actually may mga angels naman kasi nag-ano sa akin. Hindi-defend. Pero, basta. Hindi ko na kailangan explain sa inyo. Ano yung balak ngayon ni Seven of Swords sa'yo? Kahit may demonyo. Tingnan natin. Naguguluhan siya. Madami siyang balak. Actually, madami siya naisip eh. Nabalak eh. Pero ang dami. Parang distracted. Yung utak niyan. Naguguluhan siya dahil sa dami yung balak. Balak sa'yo. Kasi ginugulo ng demonyo yung utak niya. Tinanggal niyo na ba, angels, yung demonyo dyan sa sa Seven of Swords na to? Tinanggal niyo na ba? Tinanggal na nila. So, ano yung iniisip ngayon ni Seven of Swords? Ngayon na yan. Sa kanya. Tinanggal na daw nila eh. Yung makipag-unite na. Di ba, mabilis lang. Tinanggal na daw nila. Tinaboy lang nila yun. Parang ganun yun. Parang ganun. Sa akin, pati tiyan ko may baon eh. Hindi lang kaliwakan. Pati tiyan ko may baon. Pati tiyan ko pinapabaonan eh. Baonan ko. Balik sa mga sender yung nila, evil na mga sinisent nila. Tama ba? Oo, balik sa kanila. Kasi kung magpabaya ka, no, pagdating sa spiritual na yan, at madaming may alam sa ganyan, lalo kung may mission ka, ay talagang pag-initan ka nila. Ayan. Two of Cups. Ay kung hindi ka maglagay ng dipinsa, ay ikaw din ang kawawa, di ba? Sa mga salbahing mga gaya ng mga witches. No, mainggit na lang eh, manghalit na sila. Talagang life is unfair here on earth. At kasi hindi makatwiran yung iba. At baluktot pa. Ayan, mayroon yung kanilang pagiging sakim, selfish, and pagiging gahaman, at yung pagiging inggitira. Mga ganun, inggitiro, invade. Ayan. Kung ano pa. Two of Cups. Ito na yung naisip niya ngayon. Makipag-unite sa'yo. O diba, biglang nag-iba yung utak niya kasi pinalis yung demonyo. Ganyan yan. Pinalis yung demonyo eh. Yun ang napaklawde sa utak niya, demonyo. O diba, naisipan niya na ngayon makipag-unite sa'yo kasi wala na yung demonyo. Yung mga demonyo na yan. Ano kaya kung ilagay nyo na lang sa abyss yung mga demonyo? Na mga nang atake, tuwing mga atake sa akin yung mga demonyo, lagay sa abyss. Pwede ba yun, angels? Takot yun sa abyss eh. Hindi daw. Yun sa tao na to, sa Seven of Swords, lagay nyo sa abyss yung mga demonyo na atake dyan. Tuwing atake, pwede daw. Ba't yung sa akin di pwede? Ano yun? Para mas tumibay ako. Para mas lalo pa akong tumibay. Kita niyo. Talagang
inaano pa talaga ako guys. Parang team training pa talaga. Pero, hindi ko din pinapabayaan ang sarili ko. Ayan. Ayan guys. At, may ma-atake dito. Ano yan? Lagay na sa abyss yung mga demonyo daw. No? Ganun daw yun. O, see? Lalagay na sa abyss. Yung mga demonyo. Matakot yung mga demonyo sumugo doon. Kasi lagay sila sa abyss eh. See? Whew. Napagod ako trading eh. Madami din kasi ang trabaho guys. Kaya napagod ako. Salit-salit ko nga lang, te. Salit-salit, pasalit-salit. Kahit dito lang ako sa bahay, palagi. Pagod din ako kasi madami akong gawain. Yung mga alaga kasi pati ako. Yung mga hayop. Ano ang iniisip na ngayon ng person mo na to? Maliban sa gusto niyang ma-unite kayong dalawa ni Seven of Swords na to. Yung mag-take na action. Kita, yun. Nag-iba talaga yung mindset niya, yung utak niya. Kasi nawala na yung demonyo. Yan. May angel ba doon nagbabantay sa kanya, angels? May angel ba doon nagbabantay sa kanya? Sa kay Seven of Swords. Meron. Meron. Sige, lapit. Ilagay sila sa sa ulis. Saya. Matakot na yan sila lumapit dun. Ayaw na mga demonyo ilagay sa abyss. Takot yan sila ilagay sa abyss. Pag nasampulan yan, titit yan. Pag nasampulan yan sila ng ilan sa kanila, takot na yan, matakot na yan lumapit dun. Ayan guys, so Page of Pentacles. Sa tingin ko matibay na ako eh. Bakit? Page of Pentacles. Ayan. Yung mag-offer siya ng something stable. Maging consistent talaga sa pag-offer sa'yo na passionate pati siya guys, no? And positive and is willing to start a fresh start, no? With you to start to take an action, no? Towards you. Ayan, no? May sketch na siya, may plano na siya, naisip na i-pursue ka. Maybe puntahan ka or mag-reach out sa'yo. Pero maging consistent siya. May pursue ka niya. Ayan. Possible magme-message yan, no? Ano yan? Magme-message ba yan? Hindi. Tatawagan ka ba ni Seven of Swords na yan? Patawag guys. Tatawagan ka niya. Tatawagan ka. Pwede puntahan din siguro. Kasi mas formal kasi yung tawag kaysa sa message. Diba? Para mas lalo kayo, para mas magkaintindihan kayo. Ganun. Kasi minsan pag message ay minsan nami-misunderstood, no, ng isa't isa pag message. Mas okay yung sa tawag nga naman, no. Ayan. Ano yung gustong sabihin sa'yo ni Seven of Swords na ito ngayon? Passionate na siya and goal-driven na siya na mag-take na action sa'yo. Naging flexible na siya. Hindi na siya negative yung kanyang mindset. Hindi na siya defensive niyan. Passionate pa and driven, i-pursue ka. At natawagan ka. Napuntahan ka. Ang puntahan ka. Napuntahan ka. Pero tatawagan ka daw niyan muna, syempre. Gusto ka din niyang puntahan, no? Ayan yung
goal niyang puntahan ka. No? Pero tatawagan ka niyan muna. Ano yun? Excite ka. Magtatalon ka sa tuwa pag tinawagan ka. Tingnan natin ha. Hindi naman. Ano yun? Matutuwa ka lang kasi tatawagan. Pag tinawagan ka, ganun. Matutuwa ka lang. Matutuwa ka lang kasi magkakaroon na ng balance sa inyo. Ganun. Matutuwa ka. Maging, maging positive ka na. And maging active. Ganon. Ganon yung pag na-inspire sa tao. Maging positive ka na. Maging active ka na. Tapos mapaisip ka na. Yung parang mag-introspect ka. Mapaisip ka na. Na-inspire ka. Ganon. And positive ka. So, ganon. Ano pa yung gusto sabihin sa iyo ng person mo na to na si Seven of Swords? Naisip ka niya ngayon kasi nawala na yung demonyo. Iniisip niya, may plano siya, may gusto talaga siya mangyari sa inyo. Yan ang nasa isipan niya. Ang bumuo kayo ng pamilya. Ayan o. Yan talaga ang gusto niya. Yan talaga ang goal niya, no? Goal niya. Oh yes. Yan talaga ang goal niya. Kaya siya mag-take ng action sa'yo. Kasi, ayan o. Gusto ko niya mapangasawa. Gusto niya bumuo kayo ng pamilya. So, ayan. Klaro na kasi isip niyan. Oh. Kasi wala na yung demonyo. So, ayan na naman guys for collective reading.